sumasamba sa Panginoon, even, sabi nga ron, sabi sa even in our deepest, sabi nga ron, situation. Di ba? Again, sabi ni Paul, sabi ni Paul, sa binasa natin sa 1 Thessalonians 5, sabi ron, magalang kayong lagi, maging matyaga kayo sa pananalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Di ba? Nadapa ka, salamat sa Lord, nadapa ako. Diba? Napaso ka, salamat Lord, napaso ako. Teka, Pastor, napaso na ako, magpapasalamat pa ako. Diba? Why? Because sabi nga ron, sabi rito, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos sa buhay natin. So, ano bang benepisyo? We'll share 5 benefits. Sabi nga ron, if we rejoice always. Okay, ano ba the benefits of sabi nga, what are the benefits if we rejoice always? Number 1, sabi ron, if we rejoice always, sabi nga ron, it strengthens our faith. The more we rejoice in the Lord, sabi ron, the more it strengthens our faith. Inalalakas niya yung ating pananampalataya. Inasisigla niya yung ating pananampalataya, pinalalakas niya yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Again, it strengthens our faith. Rejoicing reflect trust in God. Ibig sabihin pala kapatid, sa gitna ng sitwasyon mo sa buhay, kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos, umaawit sa Panginoon, sabi nga, nag-worship sa Lord, sabi nga ron, pinapakita mo lang na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Kasi po sa inyo nagtitiwala sa Diyos. Diba? Again, it reflects our trust in God even in challenging time and builds, sabi nga ron, our spiritual resilience. Diba? Pinahalakas niya kapatid. Kaya pag tayo nagpupuri sa Panginoon, sabi nga ron, hindi na tayo basta maawit. Diba? Hindi na basta tayo sumasamba sa Panginoon, kaya nga-encourage yung mga worship leading o mga worship team. Diba? Especially pag Sunday, hindi na tayo basta kapatid ng worship. But we lead people. We teach people how to worship the Lord. Diba? Tinuturuan natin sila kung paano pumalakpak. Hindi na tayo basta awit dito. Diba? Umawit sila, Pastor, o hindi, bahala na. Ano hindi? Kaya nga song leader eh. Diba? Kaya nga worship team eh. Diba? Hindi na tayo basta-basta tumutugtog yan. Tayo, maawit tayo, nagpupuli tayo sa Panginoon sa mga congregation, parang wala lang. Diba? Kaya nga may mag-lead sa kanila para sila ay matuto rin. Diba? Again, sabi nga ron, we encourage them to praise the Lord. Why? Because the more we praise God, the more we strengthen our faith. The more we worship the Lord, the more we praise God, the more we rejoice in the Lord, sabi nga roon, the more reflect our trust in God. Ibig sabihin, the more we worship the Lord, the more na pinapahayag mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. That's why we need to rejoice. Sabi mo sa katabi mo, rejoice. Diba? Pag tayo sumagot, sa paling mo, sabi mo, rejoice! Yeah. Kasi sayang yung sayang yung salita ng Lord kung hindi natin siya i-take, diba? Or either kung i-take for granted natin siya. Kaya so sabi ng Bible, hindi babalik ang salita ng Diyos sa walang kabuluhan. Diba? But we need to awake our spirit. Diba? Sometimes, minsan, nahirapan tayo palangsin yung ating espiritu sa Diyos. Bakit? Kasi tulog eh. Di ba? O kaya pagod. Physically, pagod ka na. Tapos, spiritually, pagod ka pa. Di ba? Pagod mo yung ginawa, wala naman. Eh, Pastor, mag-isip na, wag nakakapagod, may gagawin pa kaya. Di ba? Ano nasabi yung Pastor? Isip nila, mga nanay eh. Diba? Mag-isip lang yan ng ulan ng umaga, ulan ng tanghali, tsaka ulan ng gabi. Kakakapagod na. Mas more, 1 linggo pa. Diba? Ayaw ko sana 1 linggo lang, 1 buwan. Giisip pa lang yun. Eh, paano mo gagawin na? Again, sabi nga ron,
So the benefits, one of the benefits, if we rejoice always, it strengthens our faith. Again, rejoicing reflects our trust in God. Tulad na binasa namin kanina, sabi sa Philippians chapter 4 verse 4, sabi rejoice always, and again I say, rejoice. Diba? Even sa James o sa Santiago, you can open your Bible, sabi sa aklat sa Santiago, chapter 1. Diba? Ano po sabi ng aklat sa Santiago, chapter 1? O sa English, James. Sabi ito ni James eh. Diba? Kasi sulat niya to. Sabi sa James chapter 1 verse 2 and 3. Sabi rin, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ng mga pagsubok na yan. Diba? So may benefits. Diba? Kapag dumaranas tayo ng pagsubok, diba? Huwag tayo magmumuk. Huwag tayo magtampo sa Lord. Lord, pinabayaan mo ko, Lord. Kung hindi ka pinabayaan ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Lord, the more na tayo magtiwala sa Kanya. Again, sabi ko, no, maganda kayo kapag tinuwala sa Lord papagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Diba? So pag magpagsubok tayo kapatid, may trials tayo kinangarap, diba? Magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi hindi ka lang basta magtiwala. Diba? We must choose to rejoice. Pag sinabi rejoice again, kapatid, we must choose to worship the Lord. To praise God even in our, sabi nga rin, in our low, yung pinakamababang antas ng ating buhay. Pastor, wala na nga kami makain, mag-rejoice pa ako. Diba? Sabi yung Bible eh. Diba? Sapagkat sabi doon, pinatatatag dito ang ating pananampalataya. Ito maganda. At tapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Diba? So again, sabi doon, one of the benefits, if we rejoice always, it strengthens our faith. Number 2, sabi doon, what are the benefits? Second benefits, sabi nga second benefit, if we rejoice always, sabi doon, it brings inner peace and joy. Diba? The more we rejoice in the Lord, the more the Lord, sabi doon, gives us peace and joy. Hindi lang tayo binibigyan ng kapayapaan ng Panginoon. Hindi binibigyan niya tayo ng kagalaan. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Yeah. Again, a heart filled with rejoicing experience God's peace and unshakable joy. Ang puso raw na punong-puno na pagpapasalamat sa Diyos ay nakakaranas na kapayapaan mula sa Panginoon at hindi matinag o hindi mag-iba na kagalangan na lumapaw. Diba? Ay magtataka ka, maraming mga Kristiyano, ang daming problema. Lahat naman tayo may problema eh. Amen mo ba? Diba sila sa inyo ito walang problema? Diba? Lahat tayo ito may problema. Sabihin nyo ba hindi, may problema kayo. Diba? Pero kung tataka ka, ang dami mga Kristiyano, kahit maraming problema, nakakapagpatuloy. Ito maganda. Hindi na sila nagpapatuloy. Diba? Kahit maraming problema, makikita mo, nakukuha pa nilang magsaya. Nakukuha pa nilang magpuri sa Panginoon, nakukuha pa nilang magpasalamat sa Diyos. Tingnan, Pastor, ang dami lang problema, magpasalamat pa tayo. Why? Because in times of trouble, God's bring peace. Dahil kahit anong nangyayari sa kanyang buhay, sabi ron, ang Diyos ang nagbibigay ng, pinapakalma ng Diyos yung kanyang puso at ang kanyang isipan. Siguro kaya nasabi ni Job, kaya ni Job, na magpapasalamat ka lang ba sa Diyos? Pag meron,
Magpupuri ka na ba sa Diyos pagkasagana? Bakit kaya nasabi ni Job yun ang tanong? Why? Because sa gitna ng kanyang naranasan o pinagdaraanan during the time, ay meron siyang kapayapaan sa Diyos. So you remember, sabi ni Jesus, sabi ko, in this world, there is a tribulation. But take heart, sabi ng Bible. Teka. Maraming kagulo dito, maraming problema sa mundo nito, maraming kapighatian. Di ba? Pero sabi ng Bible, sabi ni Jesus, pero teka lang, mag-relax na kayo, sapagkat napagtagumpayan ko dito. Di ba? Nakikita natin doon na kung saan magawa may problema, relax na kayo. Hindi ba sinabi mag-relax na walang gagawin? Okay, ibig sabihin, you have to rejoice. When pag sinabi mo rejoice, meaning, kapatid, you have to worship the Lord, you have to praise God. You have to, sabi nga, you have to honor the Lord in our life. And even, sabi nga sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Again, sabi nga ron, a heart filled with rejoicing, experience. Ang puso mo na puno-puno ng kagalangan, sabi ay makakaranas na kapayapaan mula sa Diyos at hindi matinag na kagalangan. Diba? Tulad sabi ko kanina, maraming Kristiyano na kahit marami ng problema, tuloy pa rin sila sa Panginoon. Diba? Pero siyempre, hindi naman sila basta nagtutuloy sa Panginoon. Kundi, sabi nga naman, natutuwa pa rin sila magtingkod sa Panginoon, nagpupuri pa rin sila sa Panginoon. Dahil alam nila, ang Diyos ang pinagmumula ng kapayapaan ng kanilang buhay. Again, sabi ng Bible, sabi ng Psalm 16, o sa akat ng mga awit. Ano sabi ng akat ng mga awit? Chapter 16, verse 11. Kung naunahin niyo ako magbukas, pwede kayong magbasa kapatid. 16. Going once, going twice. Sabi nito, 16:11. Sabi nito, ituturo mo ang landas ng buhay, o landas ng buhay, at hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalangan. Ang tulong mo'y nagdudulot na ligayang walang hanggan. Diba? Sabi rin, the more na tayo nagpapasalamat sa Diyos, hindi na niya pala tayo binibigyan ng kapayapaan, kundi nagbibigay siya ng, sabi rin, tinutulungan tayo ng Diyos. Ito maganda kapatid. Sabi rin, ang dulot ng tulong ng Diyos ay ligayang walang hanggan. Naalala ko tayo yung kanta ng mga bata pa, may kanta. Kay ligaya. Ako tayo ba yun? Sa araw ng linggo tayo'y magkasama, kay ligaya. At araw ng linggo tayo'y magkasama, kay ligaya na sige ay makakala, pero it relieves. Diba? It gives reliefs. John 15, verse 11. Anong sabi ng John? O sa akal ng buwan? 15, verse 11. Diba? Going once. Going twice. Sabi ng John chapter 15, verse 11. Sabi ng kanyang salita, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalangan at maalubos ang inyong kagalangan. Yeah. Dito makikita natin dito na kung saan sinasama, of course, ang text na ito about I am the vine and we are the branches. Diba? Yung si Kristo ang puno ng ubas.
Sabi nga roon, kung paano nananatili ang puno o ang sanga sa puno, dapat ganun din tayo. Meaning, in times of problem, in times of trouble, we need to remain. Sabi ko sa kanya mo, remain. We need to remain steadfast in the Lord. So that we experience, sabi nga ron, God's peace and unshakable joy. So, third benefits, if we rejoice always. Una, sabi dyan, unang benefits, sabi nga ron, strengthen our faith. Pangalawa, sabi dyan, brings inner peace and joy. Pangatlo, sabi rito, benefits if we rejoice always. Sabi nga roon, it glorifies God. Nabibigyan ng karangalan, nabibigyan ng pagsamba ang Diyos. Nakikilala ang kaluwalhatian ng Panginoon. Diba? Nahahayag ang kadakilaan ng Diyos. Ano ba? Ha? Nadadakila. Nakaparangalan. Diba? When we rejoice, when we worship the Lord, when we praise God, sabi nga ron, we declare, dinideclare natin ang Panginoon sa buhay natin. We recognize His presence. We recognize His authority. Kapatid, sa buhay natin. Again, it glorifies God. When we rejoice, we demonstrate our gratitude and glorify God for His goodness. Pag tayo ay natutuwa, nag-agalak, sabi doon, pinapakita natin ang ating pagpapasalamat, ating pagsamba sa Diyos sa kabisa dahil sa Kanyang kabutihan. Yeah? Sabi ng Philippians chapter 1 verse 18. Ano sabi ng Pilipos? Chapter 1 verse 18. Going once, going twice. Wala. Sabi ng verse 18. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyo. Ikinagagala ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalagay na ipapangaral si Kristo kahit sa anumang paraan, tapat man o hindi, ang hangarin ng mga ngaral. Diba? So dito makikita natin kapatid na anumang ginagawa o nagagawa na sa tao, tunay sa Diyos o hindi sa Diyos, kapag sinasamba ang Panginoon, pinapahayag ang pagputihan ng Diyos, sabi nga, ito'y nagbibigay ng karangalan sa lahat ng, o sabihin sa Panginoon, sa lahat ng Diyos. Amen? 1 Peter chapter 1 verse 8, masahin po natin. Again, it glorifies God. Unang Pedro chapter 1 verse 8, anong sabi niya kanyang salita? Sabi roon? First Peter, kapatid, First Peter. James, nasa James K. Sabi ron, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa ninyo siya nakikita, magpahanggang ngayon. Ngunit mananatili kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw na ang inyong puso sa kagalakan. O inyong puso, sa inyong puso ang kagalakan di kayang inarawan ng salita. Di ba natin sino kasi nakakita na sa Panginoon? Wala. Pero hindi natin siya nakita. Dahil tayo naniniwala sa Kanya, sumasampalataya tayo sa Kanya, sabi ko, nagbibigay ko sa atin na kagalakan. Tigit siya sabi nga roon, na hayag dahil dito yung nagpumapaw yung kagalakan.
sa inyong puso, sabi ron, sa di kayang inarawan ng salita. Why? Because sabi nga, because we rejoice the Lord, or we rejoice always, we worship the Lord, we praise the Lord. Diba? Nag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Of course, siyempre, hindi lang ito basta nag-glorify ang Lord. It brings inner and peace, or inner peace. Diba? And joy, or unshakable joy. Diba? And it strengthens our spirit. To be honest, yung ating hindi lang faith. Diba? It strengthens our spirit. Ito maganda, sabi ni Paul. Naalala ko sinabi ni Paul. Sabi ni Paul, sabi ng physical training is good. But training for godliness is much better. Di ba? Bakit? Kasi pag yung espiritu natin, yung physical natin, of course, sinasanay natin ang espiritu, o kaya pinapakain natin, yung physical, pinapakain natin yung physical, pinalalakas natin yung physical, pinapamper natin yung ating physical, di ba? Maganda yun, sabi ni Paul. Di ba? Pero, anong kabutihan dulot nito? Pero kapag ang Espiritu, kapag sinanay natin ang ating sarili sa kabanalan, sabi ni Paul, sabi roon, ay higit na makinang. Sapagkat, sabi roon, may pakinabang ito sa hinaharap. Pero huwag ko natin tignan yung pakinabang sa hinaharap. Pero paano siya naging pakinab? Kasi, napon na malakas yung ating spirit, yung ating flesh, o yung ating physical, di ba? Naaapektuhan. Sino sa inyo ngayon dito ng gluta tayo? Gluta tayo po. Gusto pa ba gluta tayo ngayon? O kaya kahit hindi gluta tayo, yung mga iniinom na napapaputi. O kaya kahit hindi papaputi, meron kang iniinom nag-glow yung beauty mo. Myra Lee. Si Jesus, stress up. Stress up talaga yan. Stress up. Pagka kumakain ka ng gulay, o kumakain ka ng masarap na pagkain, nagre-retake ito sa katawan mo. Diba? Lalo pag marami kang kumain. Diba? Pag marami kang kumain, magre-reflect ito sa physical mo. Ibig sabihin, kapag pinupulo mo yung loob, meron itong impact sa labas. Hindi, kung sa malaki, siya patingin, kasi lalaki na talaga. Diba? Meron pinost siya si Largy na picture namin, yung sa kapal eh. Hindi pa uso ang Diba? Mas mataba ka sa akin dun. Diba? Tapos itong past few months, itong ilang buwan na, diba? Pero siyempre, si Mrs. yung ginaganda, hindi ka nagpapacheck up. Diba? Pag nagpa-check up ka, si Mrs. si Pastor Mike, nagpa-check up. Nakita yung mga possibility na magbibigay ng negatibo sa kanyang physical na katawan. Sabi ng doktor, tigil na yan, o bawasan ito, ito, minum ka na ito. Diba? So, dahil kasama niya ako nagpa-check up, damay ako. Sabi ko sa kanya, ikaw naman nagpa-check up, bakit pati ako? Diba? Siyempre, mahirap sa simula, pero later nasasanay. Although minsan talaga kailangan, di ba? O hinahanap ng katawan, di ba? Pero marami napansin di ba? Sabi niya, pumayat daw ako. Hindi nga. Di ba? So, para ba yan ibig sabihin? Ibig sabihin kapag nagsimula sa loob, may epekto sa labas. Hello? Amen. Pero pag sinimula mo sa labas, ano yung epekto? Kahit magpapahid ka naman, magpapahid ka na chinchansu. Chinchansu. Hindi, skill kami dati, skill. Master. May jubilate nila natin dyan. Hindi yun ako jubilate. Jubilate. Nasa jubilate ba?
namin ng Bible, di ba? Sabi ng Bible, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ibig sabihin, walang epekto eh. Di ba? Pag simulan natin sa pananampalataya, dapat tapusin natin sa pananampalataya. Meaning, sa loob. Ha? Sa loob na sa gayon, sabi nga roon, ay magkaroon ito ng epekto o impact sa panglabas natin. Again, sabi nga roon, number 3, it glorifies God. Again, when we rejoice always, we demonstrate our gratitude and glorify God for His goodness. Number 4, benefits. If we rejoice always, nabanggit kanina natin, Janice, impacts other positively. Tayo, Pastor, bakit si Pastor akala ko lang yun, walang problema. Di ba? Pakinggan niyo mag-preach si Pastor Stephen Prado. Akala niyo wala siyang iniisip. Di ba? Ako, hindi ako masyado nag-iisip, kaya si Ate Janice nag-iisip eh. Di ba? Pastor, katapusan na naman. Di ba? Pero ganun pa nga, kapatid, sabi nga roon, kahit na meron tayong mga pinagdaanan sa buhay, kapag tayo ay pupulit, ay papasalamat sa Panginoon, nagbibigay ito ng impact sa iba. Diba? Yung iba maaaring down na down sila, yung iba maaaring hindi nila gagawin nila, pero nakita nila sa kabila may problema siya, mas mabigat ang problema mo, pero yet siya nagpupuli sa Panginoon, siya sumasamba sa Panginoon, siya nagpapatuloy sa Panginoon. Diba? Walang-wala na siya, pero nagbibigay pa rin sa Panginoon. Sabi nga, nagbibigay itong impact. Dalawa lang eh, pag hindi ka na-impact, malamang impacto ka. Impact others positively. Our rejoicing inspire and encourage others. Nakapagbibigay ito ng inspiration sa iba. Diba? Nakapagbibigay ito ng encourage sa iba. Ano yun? To trust and worship God. Salamat sa Panginoon kasi nakakabayad tayo ng lupa natin sa church. Diba? Salamat at mayroong amen. Diba? Pero kung tatanungin siya ni Janice, diba? Siguro tinatawag na nito lahat ng santo. Yung sana kung upa lang binapera natin eh. Salamat sa Panginoon kasi binigyan niya tayo ng aircon. Diba? Pero sabi nga ro, nadagdagan tayo ng ng bayarin. Gana? 5K na. Diba? And again, kapatid, salamat pa rin sa Panginoon. Because sabi nga, when you thank God, when you worship the Lord, it reveals, sabi nga ron, yung character ng Lord sa buhay natin. At dahil nare-reveal yung character ng Lord sa buhay natin, nakapagbibigay tayo ng inspiration. Nakakapag-encourage tayo. Diba? At natutulungan natin yung ibang tao, especially yung ibang makapagdala sa Panginoon, maglalong magtiwala sa Diyos. Diba? Si Pastor Daniel, before siya mag-talk nung Sunday, nag-meet kami yung Saturday. Diba? Salamat sa Panginoon kasi nakakain na naman kami sa Mary Grace. Masarap. Diba?
Huwag ka lang titigil sa presyo. Di ba? Pero syempre, habang kumakain kami or before kami kumain, after pala natin kumain, nag-iyak ko siya mag-coffee. Sabi sa akin, is it okay let's have coffee? Okay lang. Diba? Si Pastor naman, no? Hindi naman masama yun, Starbucks naman eh. Yeah. So habang nagko-coffee kami, nagkukwentuhan kami. So share kami, personal sharing, experience sa ministry, may mga karanasan personal. Sabi niya, may mga struggle din silang pinagdaanan. Diba? Pero bagamat may struggle sa pinagdaanan, hindi sila tumigil. And it gives inspiration. It gives encouragement. Yeah. More than 50 country na yung pinuntahan niya. Pero siyempre, season na siya, nag-ministry siya. Diba? Pero ngayon, ang hawak niya ngayon, parang wala siyang physical church, pero meron siyang congregation, online congregation. And yung online congregation na yun, kapatid, is intact. Kasi mas mabilis sa kanya, sa panahon natin, mas mabilis yun. Diba? Bakit? Kasi ang audience na kasi, hindi lang panutin lang sa Korea. Hindi lang sa Japan, hindi lang sa China, hindi lang sa Australia, hindi lang sa US, hindi lang sa Europe. Ibig sabihin, maraming bansa o maraming lugar sa mundo nito na konektado siya. Di ba? Kaya tataka ka, yung inandinan natin na yung unbound worship nila, parang sa atin yan dito, parang soaking service during that time. Kaya hindi ko lang kung na-observe ninyo, yung audience niya, yung audience niya na live na nandoon, more or less nasa 300. Diba? Tapos kung yung bilang na wala, nagbawas nung nasa prayer na after preaching na niya. So again, inspire others. Diba? Nakapagbibigay siya ng inspirasyon. The more makikita tayo ng mga tao na sa kabila ng ating pinagdaraanan, diba? Naroon pa tayo pasalamat sa Diyos, o nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. It encourages others to trust God. And it encourages others to worship God. Romans, sabi ng kanyang salita Romans 12:12, sabi mo, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ganda sinabi mo muna, be joyful in hope. Ano sabi sa Tagalog? Sabi mo, Romans chapter 12 verse 12. Okay, going once. Going twice. Sabi ng 12:12, sabi mo, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Tanong, sino yung pag-asa niyo? Sino ba yung hope niyo? Nakakanino ba yung hope ninyo? Baka mamaya yung hope ninyo nasa kapitbahay lang ninyo. O kaya yung hope ninyo nasa mahal nyo lang sa buhay niyo. Diba? Kapag sabi ng ako, hindi matanda ko sa aklat ng gawa yun. Sabi doon, kung ang ating pag-asa raw ay nandito lang sa Barasano, kung ang ating pag-asa ay narito lamang sa lupa, tayo ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Ibig sabihin naman kung ang pag-asa mo lang nasa tao lang, kung ang pag-asa mo lang nasa mga bagay-bagay na dito sa mundo nito, kung ang pag-asa mo lang nasa trabaho mo, di ba? Tayo ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. That's why we need to put our hope in God. We need to put our trust in the Lord. So that, sabi nga roon, it gives impacts others positively.
Diba? Kaya pag tayo, pag nakikinig tayo ng Word of God, o sabihin natin, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, o kaya naman, may problema ka, subukan mo umawit sa Panginoon, subukan mo sumamba sa Panginoon. Kapag sabi nga rin, yung negative mindset mo, naging napapadala ng positive mindset. Diba? At hindi na basta positive yung kapatid, ang tawag doon, faith mindset. Binabalik ng Panginoon yung ating pagtitiwala natin sa Kanya. Number 5 and the last, sabi ko, benefits if we rejoice always. 5 or 5 benefits if we rejoice always. Sabi ko, it deepens our relationship with God. Pinapalali, pinapagtibay, pinapatatag yung ating relasyon sa Panginoon. It deepens our relationship with God. Napakalaga yung kapatid. Again, when I say rejoice, really, we must praise God. We must praise the Lord. We must worship Him. Again, constant rejoicing, sabihin, ang tuloy-tuloy na pagsabat, pagpupuri sa Panginoon, ay nagdadala sa ating, sabi doon, at naglalapit sa ating relasyon sa Diyos. Constant rejoicing, sabi nga ron, fosters a closer connection to God. Same time, it recognizing His presence and His power in our lives. Pinapakita kapatid ng Diyos ay sumasa atin at ang kapangyarihan ng Diyos ay nananahan sa atin. It benefits if we rejoice always. It deepens our relationship with God. It brings us closer to God. Ilalapit tayo ng Panginoon. Kaya walang mananampalataya o walang tunay na Kristiyano na the more na habang tumatagal, nag-i-immature. Diba? May hindi kita kapatid, kung una, pangalawa, pangatong tamang parang sa Panginoon. Pero kung matagal na sa Kristiyano, diba? Tapos, para hindi na mabago yung ating karakter, ang ating ugali, may problema. Again, tandaan natin kapatid. Doon sa number 1, sabi ko, it is strengthen our faith. Kasama rin kapatid, binibuild niya yung karakter natin. Binabago niya yung ating mga, inaalis niya yung ating mga yung kahinaan natin. Bagkus pinalalakas niya yung ating espiritu. The more we worship the Lord, the more we rejoice. Again, sinabi ni Paul kanina, sabi ko, it is a command. Rejoicing is not just a suggestion, but it is a command. It is a commanded always. Again, we can always choose to praise the Lord. And joy is a fruit of the Spirit. Kaya napakalaga, sabi ng Bible, manalangin kayo lagi sa Espiritu. Bakit? Because the Spirit, sabi nga doon, produce. Diba? Ang Espiritu Santo ang nagdudulog sa atin para tayo ay patuloy na matuwa o magpasalamat sa Diyos, paggalak, magpasalamat sa Panginoon. At higit sa lahat, ang Espiritu Santo ang patuloy na naglalapit sa atin sa relasyon natin sa ating Panginoon. Sa aking pagbubukas, sabi rito, rejoicing always is more than a command. It is a pathway to spiritual growth. Ang pagpupuri, pagpapasalamat to sa Diyos, sabi ko, ay higit pa ito sa utos. Kundi ito yung paraan. Sabi ron, o pamamaraan
para sa ating spiritual na paglago. It is a pathway to spiritual growth. It is a pathway to peace. And it is a pathway to closer intimacy with God. Ito yung pamamaraan eh. Ito yung magiging gabay natin para tayo lumago spiritually. Para tayo ay mapulo ng kapayapaan. At higit sa lahat, para tayo ay mas lalo magkaroon ng intimate relationship with God. Again, rejoicing, sabi Lord, always reflects our trust in Him and inspires others to glorify the name of the Lord. So let us commit to living joyfully in every season of life. Nasa taas ka, sabi nga nila, buhay daw parang bulog. Diba? Minsan nasa taas, pero madalas nasa ilalim. Diba? Pero bagamat nasa taas ka, o nasa ilalim ka, o saan ka man parte ng bulog na yan, diba? Dapat, we must be constant rejoicing. Pag sinabi kong rejoicing, kapatid, we must be constant, sabi Lord, to praise God, to worship the Lord sa buhay natin. Diba? And part of that, binasa natin kanina, ang sabi ng binasa natin kanina, sabi Lord, magalang kayong lagi, sa 1 Thessalonians chapter 5, magalang kayong lagi. Of course, sa Christian, hindi na tayo dapat magalang. Kasi hindi na tayo dapat bubuli sa Panginoon. Hindi na tayo dapat sumasama sa Diyos. Kundi sabi Lord, maging matyaga kayo sa panalangin. Part of our rejoicing is we must be a constant prayer or prayer Lord. Sabi ko nga kanina, let us commit to live joyfully in every season of life. Piliin mo, kapatid. Piliin natin kung ano yung nais ng Lord. Piliin natin magpasalamat sa Panginoon kaysa magtugmok sa Panginoon. Mas piliin natin yung buhay kaysa kamatayan. Mas piliin natin yung liwanag kaysa kadiliman. Mas piliin natin, kapatid, yung buhay na walang hanggan. Nakapiling ang Diyos. That's why sabi ng kanyang salita, hanggang ngayon hindi pa niya ginagawa ang kanyang sinalita.